Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Miyerkules at unang araw ng buwan ng October. Salamat sa Diyos sapagkat hinayaan niya na tayo po ay umabot sa araw na ito. And I'm sure tayo po ay patuloy na papatnubayan, patuloy po nabibigyan ng lakas ng buhay ng Panginoon para patuloy pa natin na maranasan ang kanya pong pagpapala, ang biyaya niya, ang kabutihan at katapatan niya sa atin pong buhay. Salamat po sa Panginoon sapagkat magkakasama po ulit tayo ngayong gabing ito upang atin pong purihin ang Panginoon, pag-aralan ng kanyang salita at ipanalangin po ang bawat isa. Nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan at malalakas po ang ating mga pangangatawan sa oras pong ito. Patuloy nating ipanalangin ang mga kapatiran po natin, mga kakilala natin, mga mahal natin sa buhay na may karamdaman po na nawa ay pagalingin sila ng Panginoon. Ipanalangin din po natin yung mga kakilala natin, kaibigan natin, kapatiran at mga kababayan po natin na naapektuhan nung nagdaang tatlong mga bagyo. Ano po, yung mga namatayan, yung mga nasira ang bahay, mga binaha. Nawa ang ating pong gobyerno ay kumilos ng mabilis no po, at talagang tulungan na makarecover po itong ating mga kababayan. Nais ko po palang ay paalala na this coming Sunday, ay patuloy po ang ating paghanda para po sa ating anniversary. At ang isa pa po na paalala ko po ay para sa mga couples, meron po tayong couples fellowship ngayon po nga Sunday, alas 3 ng hapon, at ang tema po natin ay strengthening our family together. So, pagkatapos po ng practice natin na hanggang 3 to 4 po, ay magsasama-sama ang mga may asawa at tayo po ay mag-fellowship. At yun nga po, ang goal natin ay palakasin ang isa't isa ng sama-sama. So, kita-kita po tayo this coming Sunday. Sa punto pong ito, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 5 verses 1 to 11. Luke chapter 5 verses 1 to 11, pakinggan nyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon para maunawaan natin ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa panibagong buwan na inyo pong ipinagkaloob. Salamat sa bawat isa na nakikinig at nanonood ngayong gabing ito, nakikibahagi sa amin pong gawain ng pagpupuri, pag-aaral ng inyong salita at pananalangin. Dalayan ko, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita, muli mo kaming turuan ng mga mahalagang leksyon buhat po sa mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito po sa lupa. Kaya Panginoon, samahan mo po kami, ang banal na Espiritu ang magturo po sa amin. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung oobserbahan po natin ang atin pong reaksyon pagka tayo po ay nabibigo, when we fail, meron po tayong dalawa na mapapansin na tugon natin pagka tayo po ay nabibigo. Ang una ay positive reaction at secondly ay negative reaction. Ano ba pagka sinabing positive reaction?
Ang positive reaction po ng isang taong nabigo ay hindi siya tumitigil, hindi siya sumusuko. Halimbawa, sa exam, siya ay bumagsak, siya ay mag-aaral ulit, magre-review ulit, at magte-take ulit ng exam. At pagka siya ay bumagsak ulit, ganun po ulit. Hindi lamang sa exam, marahil ito ay sa relationships, marahil ito ay sa sports, marahil ito ay sa atin pong mga pangarap, or sa atin pong pananampalataya. Tayo po ay nakakaranas ng kabiguan. Pero mga kapatid, ngayong gabi, ano ang iyong reaksyon? Ikaw ba ay sumusuko agad? Or ikaw ay laging sumusubok ulit? Okay? And then, pagka sinabing negative reaction, yun nga, sumusuko na, umaayaw na, hindi na inuulit, kinakalimutan na. Or iba na lang ang kanyang itatry. Alam po natin yung kasabihan, na quitters never win and winners never quit. So sa gabing ito mga kapatid, ano po ang ating mga reaksyon pagka tayo po ay nabibigo? Ngayong gabi meron po tayong napakahalaga na pag-aaralan tungkol sa isang himala ng Panginoong Hesukristo na kung saan ay makikita po natin dito ano ang dapat nating maging tugon pagka tayo po ay nabibigo. At nawa ang mensahe natin po ngayong gabi ay magpaalala, magturo, maggabay sa atin kung sakali na tayo po ay makaranas o nakakaranas ng kabiguan sa gabing ito. Pinamagitan ko po ang ating mensahe, The Miracle at the Lake Gennesaret. The Miracle at the Lake Gennesaret. Ang himala sa lawa ng Gennesaret or Gennesaret. Okay? So, kung babasahin po natin itong chapter 5 ng Luke, ay ito po yung first encounter ng Panginoon kay Peter, kay John at saka kay James. At ito rin po yung panahon na kanyang tinawag sila na sumunod sa kanya. At nakita natin dito ito po ay maagang maaga na ang Panginoon dahil sa ay marami na siyang pinagaling, marami na siyang himala na ginawa at napakaganda ng kanyang mga mensahe, ay ang dami ng mga tao na sumusunod sa kanya para makinig at para magpagamot. At sa puntong ito, sila ay nasa dalampasigan sila ng Lake Gennesaret. At nakita niya yung dalawang bangka na walang laman dahil itong si Simon Peter at saka yung iba pa niyang mga kasamahan na mga mangingisda ay walang nahuli nung gabing yun, ng buong magdamag, at nililinis nila yung kanilang net. So, nirequest ng Panginoon, dahil sa dami siguro ng mga nakikinig sa kanya, nirequest ng Panginoon si Peter na na pasakayin siya doon sa isang bangka at ilayo siya ng kaunti para marinig siya ng maraming mga tao. And then, after niya mag-preach, after niya magturo, inutusan na niya si Peter na lumayo-layo ng kaunti at ihagis yung net para makahuli sila ng isda. At nakita natin dito na itong si Pedro, kahit na nawalan ng kabuluhan yung kanilang effort ng magdamag, dahil wala silang nahuli, ay sinunod nila ang Panginoon. At yun, nakita natin ang himala na nangyari, ang dami nilang nahuli. At sila ay humingi pa ng tulong sa iba nilang mga kasamahan para mabuhat nila, mailagay nila sa kanilang mga bangka yung huli nila. At sa puntong ito ay na-realize ni Pedro na talagang ito isang himala buhat sa langit. At nakita niya yung sarili niya na siya ay marumi. Siya ay lumuhod sa Panginoon at pinapalayo niya ang Panginoon dahil siya ay marumi. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, sapagkat simula ngayon, hindi ka na manghuhuli ng isda, kundi ang huhulihin mo na ay ang mga tao. At sabi ng Panginoon, you follow me. And immediately, iniwan nila yung kanilang hanap buhay, iniwan nila yung maraming isda, at sumunod sila sa Panginoon. So, yan po ang himala na nangyari dito po sa Lake Gennesaret. At katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, anong gagawin natin pagka tayo po ay nabigo? Paano tayo makaka-recover? Or paano natin ito mapapagtagumpayan?
Mga kapatid, tandaan natin ito, normal na tayo po ay mabigo sa mundong ito habang nabubuhay po tayo, because we are all human beings, we are bound to fail. Pero, mga kapatid, ang dapat nating paghandaan, dapat nating malaman at pahalagahan ay yung ano ang magiging reaction mo pagkatapos na ikaw ay mabigo. Anong gagawin mo? Mananatili ka ng lugmok or babangon ka ulit? Susubo ka ulit? Ano ang magiging reaction mo? Positive or negative? Meron tayong tatlong makikitang ginawa ni Pedro nung maranasan niya ang failure sa buhay niya. At dito makikita natin ang failure dito ni Pedro ay hindi sila nakahuli ni isang isda, no? Sa kanilang pangingisda ng buong magdamag. Okay? So, ano yung una niyang ginawa dito? Ang una na makikita po natin ay his admission of failure, no? His admission of failure. Ang sabi dito sa verse 5, Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. No? Sabi niya sa Panginoong Hesukristo, Master, no, kami ay nagtrabaho ng maigi, no? Ibinigay namin yung best namin. Lahat na ng alam namin, no? Lahat na ng techniques, lahat na ng lakas na meron kami ay amin nang ibinigay para kami ay makahuli. Pero kami ay nabigo. Si Pedro ay professional fisherman. Ano po? Alam niya yung best spot para manghuli. Best time para manghuli. Ano? Gabi dapat. Alam niya yung mga techniques at marami na siyang karanasan, no, sa panghuhuli ng isda. Kaya, based sa experiences, sa skills, no, ito talagang si Peter, dapat lagi siyang maging successful sa kanyang pangingisda. Dapat lagi siyang may huli kasi ang dami na niyang alam eh. Ngunit, makita natin dito, no, na nabigo siya nung magdamag na yon at kanyang inamin sa Panginoong Hesukristo that he failed. Alam niyo po ba mga kapatid, ang blessing ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon ay magsisimula when you admit that you cannot do it, when you admit that you are limited, when you admit that you failed. Katulad po ng ginawa dito ni Simon Peter. At itong ganitong state ng kanyang sitwasyon, dito nagpakita, no? Dito narinig ni Pedro ang boses ng Panginoon. Mga kapatid, kung sa gabing ito, kung i-evaluate natin ang ating pong mga sarili, ang ating mga trabaho, at ang grade natin ay failed, parang hindi tayo umuunlad, parang hindi tayo umaasenso sa buhay, parang walang nangyayari sa mga ginagawa natin, ito yung panahon na nagsasalita. Ito ang panahon na ang Panginoon ay tutulong po sa atin. Ito ang panahon na dapat pakinggan natin siya. At ito po ang ginawa ni Pedro. At napakahalaga ng admission na ito ni Pedro, no? Na talagang wala silang nagawa that night. No? Sila po ay nabigo. Ang pangalawa po na makikita po natin na ginawa ni Pedro, hindi lamang po his admission of failure, but his adherence to the command. No? Ang kanyang pagsunod sa utos. No? Sino ang nag-utos? Ano yung utos? Ang sabi dito ng Panginoon sa verse 4, put out into deep water and let down the nets for a catch. Okay? So, pumunta kayo sa medyo malalim na bahagi ng lawa and then ihulog ninyo ang inyong mga lambat para kayo makahuli ng isda. Merong isang commentator na nagsabi sa puntong ito na nakita natin na si Pedro, no, ay sumunod sa Panginoon. Ang sabi niya, ang tawag daw dito ay obedience over logic. At totoo naman, di po ba? Maraming mga utos ang Panginoon, maraming mga ginagawa ang Panginoon na hindi ma-explain ng logic. At sa puntong ito, no, kaya maraming mga tao ang hindi sila maniwala sa Panginoon sapagkat ang lagi nilang sinasabi, ang mga inuutos, ang mga ginagawa ng Panginoon ay illogical. Hindi nila maipaliwanag, hindi nila makita. Ngunit itong si Pedro, no, sa kabila na taliwas
no? Sa kanyang karanasan, sa kanyang skills, no? Yung iniuutos ng Panginoon. Imagine, ang alam ni Pedro, the best time to catch fish is during the night, no? At hanggang ngayon, yun po ang best time to catch plenty of fish. Pero anong oras ito? Umaga, no? And then alam din ni Pedro kung saan marami ang mga isda, no? Hindi doon sa malapit sa pampang, no? Kundi doon talaga sa kalagitnaan, doon talaga sa napakalalim. Pero dito inutusan sila ng Panginoon na pumunta ka lang diyan sa malalim. And then ihulog mo yung iyong lambat. At ito pa po, ano, ang magandang observation dito. Ang nag-uutos sa kanya ay hindi fisherman, no? Ang trabaho na nag-uutos sa kanya ay carpentry. So carpenter, no? Karpintero ang nagsasabi sa kanya na diyan ka maghulog ng lambat para makahuli ka. Okay? So makikita natin dito mga kapatid na walang dahilan para sumunod. Si Pedro sa iniuutos sa kanya ng Panginoon sapagkat lahat ng iniuutos sa kanya, maging ang nag-uutos sa kanya, ay parang walang experience sa pangingisda. Di po ba? Pero ito ang maganda. No? Ito ang unang gusto kong makita natin dito sa kanyang adherence sa command. No? The reason of his adherence. Bakit siya sumunod? No? Sa kabila ng illogical nga ito. Okay? Ang sabi dito, napakahalaga po nitong statement ni Pedro dito. Ang sabi sa verse 5, Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Pansinin niyo yung salitang, but you say. But because you say so. Mga kapatid, sumunod si Pedro hindi dahil sa may tiwala siya doon sa lambat, no? Hindi dahil sa may tiwala siya doon sa lawa, doon sa tubig, no? Hindi dahil sa convince siya na doon talaga maraming isda. Hindi po. Kaya siya sumunod, ang sabi niyan, because you say so. Dahil sinabi mo. Okay? At tandaan po natin mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon, it is very powerful. At dito, ang dahilan bakit sinunod ni Pedro ang Panginoong Jesucristo, not because of the Lord's profession, no, but because of His word, because of His command. So yun po ang dahilan lang, dahil sinabi ng Panginoon. At napakahalaga po ngayong gabi na yan po ay matutunan din natin. Na kaya natin gagawin yung isang bagay kahit yan ay illogical. Pero dahil yan ay sinabi ng Panginoon, ay gawin po natin ng walang pag-aalinlangan, walang takot, no po, at walang hesitation, no? Katulad ng ginawa ni Pedro. At yun nga, nakita natin yung rason, and then pangalawang makikita natin sa kanyang adherence ay the result, no? Ano yung naging resulta nung kanyang pagsunod sa Panginoon? Ang sabi dito sa verse 6, when they had done, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Verse 7, so they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. So sobrang dami, no, nung isda na kanilang nahuli. 'Di ba nakakamangha yun, no? Imagine whole night, no? Doon sa best spots, no, na makakahuli ka ng maraming isda. Doon ka nag-spend ng buong magdamag. Pero sadly wala silang nahuli. Pero dito, no po, sinabi lang ng Panginoon na ihagis mo sa banda riyan, no? Pumunta ka sa medyo malalim. And then ihagis mo ang yung lambat at makakahuli ka. At ganun nga ang nangyari. At kung ikaw ay expert na mangingisda, hindi ka makakahuli doon ng ganun karami, no? Makakahuli ka dyan, pero konti-konti lang at saka mga maliliit lang. Pero because the Lord Jesus said it, ang dami, no? Nakita nila yung kamanghamanghang himala ng Panginoon. Maraming beses kung inyo pong mapapansin sa bawat pag-aaral natin ng himala ng Panginoon, sinusubukan ng Panginoon yung obedience. Di po ba? Kung iisa-isahin po natin yung ating po mga pinag-aralan,
Laging may iniuutos muna ang Panginoon bago niya gawin ang himala. At ganun din ang ginawa niya dito. Inutusan muna niya si Pedro na lumayo ng kaunti and then ihagis ang lambat. At yun nga, nung sumunod si Pedro, no? Kasi he has all the reason not to obey, di po ba? Dahil nga through experience and maybe through studies, no, ay imposible na makahuli sila ng isda nung umaga na yon sa lugar na yon. Pero dahil sinabi ng Panginoon, ano ang naging resulta? Ang daming isda. At kaya nangyari yon sapagkat sinunod ni Pedro ang salita ng Diyos. Hindi yung alam niya, hindi yung alam ng iba. No, hindi ko alam kung pinigilan siya nung kanyang mga kasamahang mangingisda din na expert or professional, no? Pero itong si Pedro talagang sumunod siya. At yun nga, na-experience niya ang pagpapala, ang himala. Ngayong gabi mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin, no? When we adhere, when we obey God's word sa buhay po natin, we will experience God's power and God's blessings in our lives. Kaya sa oras na ito, kung marami tayong mga failures sa buhay natin, ano po? Kung meron tayong failure sa ating mga relationships, no? Sa sports, nag-fail tayo, maging sa ating faith, mga kapatid, ang gusto ko pong matutunan natin ay let us listen to the Lord, no? Lagi siyang may instruction sa bawat bahagi ng buhay natin, no? May instruction siya kung paano natin ito malalampasan at paano natin ito mapapagtagumpayan. Katulad po ng ginawa ni Pedro, no? He did not listen to his instincts or his skills, his experience, no? This time, he listened to the Lord. He obeyed the Lord. Mga kapatid, marahil kaya tayo nabibigo sapagkat hindi natin pinapakinggan ang Panginoon. Madalas nating sinusunod yung sabi ng iba or sinasabi ng ating pong mga sarili. This time, mga kapatid, kung ikaw ay bigo sa oras na ito, you listen to the Lord. May instruction ng Panginoon para maayos itong ating pong buhay. Para ma-experience natin ang tagumpay. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita po natin ginawa ni Pedro. Ang una, his admission of failure. Second, his adherence to the command. At ang pangatlo, at ang panghuli, his acceptance of the call. No? His acceptance of the call. Ang kanyang pagtanggap sa tawag. No? Ano ba itong tawag na ito at bakit niya ito tinanggap? Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, kaya po tayo binibless ng Panginoon. Kaya po, tinutugon ng Panginoon ang atin pong mga panalangin, no? Binibigay niya yung mga desire ng atin pong mga puso, lalo na pagka sinunod natin ang kanyang salita. Ay hindi lamang para i-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang para ipaalam sa iyo na dapat siya ang atin pong asahan, hinga ng tulong sa panahon ng mga pangangailangan, no? Hindi lamang po para lagi natin siyang tawagan pagka tayo ay may kailangan. Ang number one na dahilan kung bakit po tayo ay pinagpapala ng Panginoon, pinapakitahan tayo ng himala ng Panginoon is to transform us, no? Para baguhin po tayo, para manumbalik tayo sa Kanya, para tayo ay bumalik sa Kanya, para makita natin yung ating mga pagkakamali, para makita natin yung ating mga pagkukulang, at para makita natin na dapat tayong sumunod, sumampalataya sa atin pong Panginoon. Katulad po ng naranasan ni Pedro. Nung makita niya itong kamangha-mangha, no, itong napakaraming huli, marahil hindi pa siya nakahuli ng ganitong karami sa buong buhay niya. At sa ganung lugar, at sa ganung oras. Okay? Na-realize niya, no, na ang himalang ito ay galing sa langit at ang Panginoong Hesukristo ay banal, no, makapangyarihan. Kaya ang ginawa niya, ang sabi dito sa verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." No? So, na-realize ni Pedro ang kanyang pagiging makasalanan, ang kanyang hindi pagiging karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. At ganun din ang na-experience ni James at saka ni John. No? Talagang nabangha sila
sa kapangyarihan ng Panginoon dahil sa dami ng kanilang huli. And then, ang sagot sa kanila ng Panginoon, then Jesus said to Simon, "Don't be afraid, from now on, you will catch men." Okay? You will be fishers of men. Okay? Simula ngayon, meron na akong bagong tawag sa iyo. Simula ngayon, hindi ka na manghuhuli ng isda. Hindi na yung trabaho mong yan ang gagawin mo. Meron akong panibago at napakahalaga na ipapagawa sa iyo. You will become a fisher of men. At yan din po ang sinabi niya kay James at kay John. Okay? At ano ang kanilang naging tugon? Sa verse 11, sabi niyan, "So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him." Okay? So, dahil sa himalang ito sa Gennesaret at dahil sa purpose ng Panginoon, bakit niya ito ipinakita kay Pedro? Because the Lord wanted to transform them from fishermen to become fishers of men. At mga kapatid, ngayong gabi, nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon sa bawat araw, sa bawat paggising natin sa umaga. Na-experience po natin ang nakakamanghang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang para ipaalam sa atin, kundi pinapakita at pinaparanas niya ito sa atin para baguhin tayo, para baguhin ang perspektibo natin sa buhay. Na kung tayo ay negative thinker, warrior tayo, at kung tayo po ay failure, ang gusto pong ipaalam sa atin ng Panginoon ay you can change the course of your life. And how? By obeying God's word. By putting our faith in Jesus. At salamat sa Diyos, sapagkat sa kabila na sinabi inamin ni Simon Peter na siya ay makasalanan, na hindi siya karapat-dapat na lapitan ng Panginoong Jesucristo, pinatawad siya ng Panginoon at siya ay tinawag sa isang napakahalaga na gawain. At mga kapatid, ngayong gabing ito, kung gagawin din natin itong ginawa ni Pedro, na talagang aaminin natin na tayo ay makasalanan, hihingi po tayo ng tawad sa atin pong Panginoon, ay papatawarin tayo ng Panginoon at tayo po ay gagamitin niya sa kanyang gawain. Tandaan po natin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating intelligence, ang ating experience, ang ating strength, ang ating skills. Hindi po yan ang basihan para maging successful sa mundong ito at sa kahit anumang ginagawa natin. Magiging successful lang tayo through our obedience sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, nabigo man si Pedro. Pero, nung siya po ay nakinig sa Panginoon at sumunod sa Panginoon, bagamat marami pa rin siyang mga failures na nangyari, pero at the end of his life, at habang binabasa natin ang kanyang buhay, ay masasabi po natin, because of his faith in the Lord Jesus Christ, he became successful. Ganun din po ang mga apostles, except for Judas, of course, Pero lahat ng mga naging tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay pinatnubayan niya, at pinagtagumpay niya sa kabila ng napakaraming pagsubok na kanilang naranasan. At yun nga po, ano ang kalooban ng Diyos? For them to become fishers of men. Nakaabot po ang gospel ng Panginoon dito sa Pilipinas at sa buong mundo because of the obedience of these people. Hindi sila nanatiling mangingisda. Hindi sila nanatiling mga sarili lang nila kanilang sinusunod. Sapagkat naniniwala ako kung nanatili silang ganon, hindi nila sinunod ang Panginoon, sila ay mamamatay na bigo. At ganon din tayo ngayong gabi, mga kapatid. Kung gusto nating magtagumpay sa buhay na ito, huwag nating asahan ang ating galing, ang ating talino, ang ating mga material possessions. Makinig tayo at sumunod sa atin pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa himala na ginawa mo sa lawa ng Gennesaret nung tinawag mo po ang unang mga apostol. Panginoon, nakita po namin na talagang sa ganang lakas at galing namin ay wala kaming magagawa. Katulad po na nangyari kay na Simon Peter
at yung iba pa niyang mga kasamahang mangingisda. Ngunit nung ikaw ay nagsalita at ito'y kanilang sinunod, yung kanilang inaasahan, yung kanilang gustong mangyari, ay higit pa sa kanilang inaasahan. Pinagpala mo sila ng napakarami. At ako po'y naniniwala sa gabing ito. Yun din po ang mararanasan namin parati kung kami ay laging makikinig at kami ay susunod sa inyo. Lalo na kung kami, Panginoon, ay laging nabibigo. Panginoon, turuan mo kami na makinig sa inyo. Sundin ang inyo po, Panginoong salita. Sapagkat doon lang namin mararanasan ang pagpapala. Doon lang namin mararanasan ang tagumpay. Kaya, Panginoon, salamat po ulit sa salita mo, naway maging gabay namin ito ngayon pong buwan ng October. Sapagkat alam ko pong marami kaming mga plans, maraming mga challenges kaming kakaharapin. Lord, tulungan mo kaming makinig at sumunod sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalaan tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.